Si Lin ay isang estudyanteng nangangarap mahanap ang isang lalaki na kanyang pinapangarap katulad sa mga nababasang manga. Meron siyang pinakamalapit na bayaw na si King at ito ay isang mahusay magluto at nagmamay-ari ng kanyang sariling matagumpay na restaurant. Si Du naman ay anak ni King na pamangkin ni Lin. Ito ay may pagkahumaling sa kanya at sinisira ang kanyang mga kadate. Makikita rito ang mga kagagawa ni Du sa mga kadate ni Lin. Pahayag ni Du kay Lin na kailangang isaalang-alang siya bilang isang personal na bodyguard niya. Gusto ni Du na maging isang national runner pero gusto ni King na magpatuloy ito sa pagmemedisina o engineering kung hindi ay magtrabaho na lang ito sa kanilang restaurant. Si Lin naman ay pumasok sa nursery school at nagtatrabaho bilang isang physical therapist. Habang lumipat naman si Du sa Bangkok dahil nakakuha ito ng scholarship. Samantala kausap ni King ang kaibigan at sinabing wala siyang ideya kung ano ang kinabukasan ng kanyang anak. Patuloy ang pagiging national runner ni Du pero huli ito sa kanyang karera. Makikita ring nagsimula siya ng trabaho sa isang supermarket kasama si Men na katrabaho nito. Maririnig ang kanilang boses sa tindahan na nag-aanyaya sa mga customer para bumili sa mga produkto. Habang nasa lunch break ang dalawa, nakita ni Du ang tita na kumakain kasama ang katrabaho sa kabilang mesa at natakot mahuling naka-uniform. Si Man, isang musician na may crush kay Lin at palaging bumibisita sa kanya sa trabaho at nagtatanong ng isang session therapy na humihiling na si Lin ang mag-assist sa kanya. Sinisikap ng katrabaho ni Lin na paalisin ito ngunit ang lalaki ay matyaga, at nang natapos ang trabaho ni Lin ay lumapit ito at nagsasabing pwedeng samahan niya si Lin pauwi. Sinabi ni Lin na papunta siya sa grocery ngunit si Man ay hindi pinanghihinaan ng loob at sumama sa kanya. Binitbin niya ang mga binili ni Lin at habang nasa supermarket ay nagtatanong siya kung anong klaseng lalaki ang gusto nito. Sagot ni Lin ay naakit siya sa mga taong aktibo tulad ng atleta. Pagkatapos ng kanilang pamimili ay sinabi ni Man kay Lin na ito ang huling beses na ihahatid siya pauwi. Masaya nakarinig si Lin pero sabi ni Man ay ito na ang huling pagkakataon dahil simula ngayon araw-araw na sila magkikita at lilipat ito sa inuupahang apartment. Habang sina Du ay nagtatago at nakikinig sa kanilang usapan, sabi pa ng kanyang katrabaho ay kukunin nito ang kanyang tita. Tumawag si Du sa kanyang ama at sinasabing si Lin ay dapat manirahan sa isang mixed-gender apartment dahil delikado ang Bangkok sa panahon ngayon. Tinanong ni King kung nasaan siya pero wala itong sinabi. Sa susunod na araw, kumatok si Man at nagpapakita ng todo bihis bilang isang fitness enthusiast at sinabi pa niya na hindi ito ginawa para lang kay Lin. Pero nakasulat ang pangalan ni Lin sa dibdib nito. Dali-daling sinara ni Lin ang pinto pero si Man ay nagkunwaring natamaan sa ilong at binuksan ni Lin ang pinto. Sinabi pa ni Man ang dahilan sa kanyang paglipat kasi kailangan niya ng ilang mga plato at mga kubyertos at hindi ito kumpleto sa mga gamit. Kaya gusto din niyang pumasok at kumain kasama ni Lin. Sagot naman ni Lin ay maaari siyang pahiramin pero hindi pwedeng kasabay kumain at muli niyang isinara ang pinto. May kumatok naman sa pinto niya at binuksan ito at nakitang si Du at Men ang nakatayo sa labas. Pinapasok niya sila at nagsimulang magtanong kung saan siya nananatili at kinamusta ang kanyang pag-aaral. Sagot naman ni Du ay nakikitira siya kay Men at nag-drop out ng kolehiyo upang makakuha ng trabaho. Sabi ni Men ay inaalagaan niya ng mabuti si Du at balak niyang ibigay kay Lin ang kanyang numero. Mabilis siyang pinaalis ni Du sa apartment. Kasunod ay, tinawagan ni King si Lin at nagsasabing tumawag si Du na humihiling sa kanya na manatili sa isang mixed-gender apartment. Tinanong din nito kung nakausap niya si Du at nag-signal kay Lin kung ano ang isasagot. Sa huli, tinapos ni Lin ang kanilang tawag. Simula noon, si Du ay mananatili kay Lin. Pagkagabi, kumain sila sa fast food at nagtatanong si Du sa kanya tungkol kay Man. Sagot naman ni Lin ay, nanliligaw ito sa kanya. Muli namang bumisita si Man kay Lin sa trabaho at humihingi ng isa pang treatment. Nagpahayag ito ng cheesy lines kay Lin. Pagkatapos, ang katrabaho nagturok ng dekuryenteng stimulation treatment. Nakatanggap si Lin ng text mula kay Du at lumabas ito sa silid at napagtanto ng kanyang katrabaho na ang makina ay sira at kailangan ng maintenance, kaya naman ay tumakbo sila sa kwarto at nakita si Man na electric shock. Na-unplug nila ito para huminto ang makina. Kasunod, hindi sumuko si Man sa kanyang effort at binigyan niya ng ilang organikong pagkain para sa kanya.
Napansin niya si Du at ipinakilala siya ni Lin bilang kanyang pamangkin. Sabi naman ni Man ay gusto niyang kumain kasama sila at makilala si Du. Umupo sila at kumain kasabay si Man na hinahanda ang ilang salad sa mesa para kay Lin. Nainis si Du sa mabuhok na kilikili nito, at sinusubukang tapusin ang lahat ng pagkain para mapaalis si Man. Kinabukasan ay sinamahan niya ang kanyang tita sa klinik at nagbitbit ng kahon. Napadaan si Dr. Ik at nag-usap sila ni Lin pero nagsimula naman manggulo si Du sa kanila at sa huli umalis ang doktor, pero dumating naman si Game na isang university student na bumibisita para kumuha ng video project na tutulungan naman ni Lin. Dinala ni Lin si Game sa isang silid at ipinakita sa kanya ang ilang mga pamamaraan na ginagamit nila sa mga pasyente. Ang mga facial massage techniques na ito ay may kasamang pagngisi at pagpisil ng lips habang si Game ay nasisiyahan at humingi pa ng isa pang video. Gusto nitong makipagkita sa park habang si Du ay nagmamasid sa dalawa at hindi nagustuhan ang imbitasyon. Samantala, ibinahagi ni Du ang kanyang problema kay Men at pareho nilang ibinahagi ito sa kanilang manager na sinasabi ay kaibiganin ang kanyang kaaway at makipagtulungan upang talunin ang bagong kaaway. Pumunta siya kay Men sa bar para makipag-usap at sinabi ang tungkol kay Game at binigyan niya ito ng motivation upang gumawa ng hakbang para hindi basta-bastang nakawin ang kanyang minamahal. Sa park, isang grupo ng mga matatanda ay pinapanood si Lin na nagpapakita ng ilang therapeutic moves sa tulong ni Game. Habang nasa break sila, lumapit si Men at sinasabi sa lahat ng mga taong na sinusubukang nakawin ang kanyang magiging kasintahan. Si Man ay nahihirapang mag-concentrate dahil may hangover pa ito kagabi. Nakiusap si Lin na umalis ito at hindi naman pumalag si Man. Sa kabilang banda, nag-meet si King at ang agent na nakikipagnegosasyon sa pagbebenta ng kanyang restaurant. Nakita ng ahente ang ilang larawan sa dingding at ipinaliwanag ng isang lalaki ni King kung paano si Lin ay tita ni Du kahit na si Du ay mas matanda pa sa kanya. Bumisita si Lin sa supermarket at sinabi sa isang empleyado na nakalimutan niya ang shopping bag noong isang araw. Sinabihan siya nito na kausapin ang customer support para matulungan sa nawawalang bag. Nag-message naman si Lin sa support at nakita ito ni Men. Binigay ni Men ang message request ni Du at nagsimula itong mag-reply kay Lin. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mr. Chat at hinigi kay Lin na ilarawan ang kanyang bag at ang nilalaman nito. Nag-send si Lin ng larawan ng kanyang bag at sinabing may dala itong manga book sa loob. Ginagamit ito ni Du na paraan para kumonekta kay Lin. Nakikita ito ni Men at ng manager yung mga text message ng dalawa at nagsasabi kay Du na isa siyang weirdo na nangliligaw sa kanyang tita. Nagsabi din ang mga katrabaho kay Lin na ito ay kakaiba dahil nakikipag-usap ito sa hinding kilala na lalaki na dapat tulungan ito sa kanyang kahilingan para makuha ang nawawalang bag. Habang pauwi si Du, binati siya ni Man at nagsasabing malapit na itong makalimutan si Lin. Habang tatanggalin niya ito sa kanyang Facebook friends list, nakita niya si Yaya na kaibigan naman ni Lin at nagbebenta ng ilan vitamins online. Nag-order siya ng 20 items at makipag-meet sa kanya sa ibang lugar dahil ayaw niyang makita si Lin at sumama ang loob nito. Nakipagkita si Man kay Yaya sa supermarket pero hindi siya nagandahan tulad ng profile picture nito sa Facebook. Nabigo ito at nagtanong kung makukuha niya ang perang na-order. Si Yaya ay nainis at sinisi ni Man ang profile picture nito at sinisi din ni Yaya ito na nagpapanggap na mayaman sa kanyang Facebook profile. Nilapitan sila ni Men at sinubukang pakalmahin. Nandoon din si Lin pero sa ibang dahilan. Nag-text si Lin kay Du at sinasabi na siya si Mr. Chat. Tinawagan naman siya ni Men para papuntahin doon. Tinignan lang siya nito at umalis na disappointed sa ugaling ginawa. Sina Men at ang manager nag-usap tungkol kay Du na ayaw ni Du sa tita nito na magka-boyfriend kaya siya lumikha ng isang karakter para mapalayo ito sa iba. May kadate si Lin pero nanggulo si Du, kinausap siya ni Lin na itigil ang pagbuwisit sa kanya at bumalik sa college para makapagtapos at makatulong sa kanyang ama. Nakipagkita si Lin kay King at sinabi na si Du ay huminto sa kolehiyo at nagtatrabaho isang part-time ngunit natatakot siyang sabihin ito sa kanya. Si King naman nagtanong kung ano ang opinyon nito sa pagbebenta sa kanyang tindahan. Sinabi sa kanya ni Lin na ito ang kanyang lugar at kaya niya gawin ang anumang gusto niya. Si King ay nakatayo kaharap ang larawan sa dingding na nagsasabing kailangan niyang malaman ang lahat ng katotohanan bago siya magpasya kung ano ang dapat niyang gawin sa tindahan.
Samantala, bumalik sa kolehiyo si Du at nag-sign up para sa ilang karera. Kasunod nito ay binisita siya ng kanyang ama at nag-usap sila sa locker na nagsasabing si Du at Lin ay hindi magkadugo. Nangako si King na alagaan si Lin na parang totoong pamilya kahit na walang bloodline relation sila. Nakipag-usap agad si Du kay Lin tungkol sa balita na ikinagagalit naman ito ni Lin na wala siyang naiwang tunay na pamilya. Kasunod, si Lin ay nakakuha ng scholarship para sa England at planong magtungo doon, habang nakipagkita si Du kay Lin pero sinabihan ito na hindi maintindihan kung paano ito naging masaya na hindi sila magkadugo. Sabi naman ni Du ay gusto niya si Lin at ngayong alam na niya na sila ay hindi magkadugo at pwede na niyang ipaalam ang nararamdamang kakaiba at hindi na mahihiya sa pagkagusto sa kanyang tiyahin. Pero hindi ibig sabihin nito ay may romantikong pakikilahok sila. Sinabi niya kay Lin, maaari niyang gawin ang gusto niya sa kanila kung kaibigan o pamangkin. Hindi nagbago ang isip ni Lin at lumipad ito sa England. Samantala, hindi bininte ni King ang tindahan at si Du ay nakatapos ng kanyang pag-aaral at salukuyang nagtatrabaho sa kanilang tindahan. Bumisita si Lin sa kanila isang araw at sinabi niya na hindi siya masaya sa London, nadama niyang nag-iisa na wala sila King at Du. Ang pelikula ay nagtatapos na hiwalay silang naglalakad at si Du nagtatanong kay Lin kung mayroon na ba siyang kasintahan o isang taong gusto.